na natin yan. Pag-usapan naman natin ang pagkakalat sa interview ni VP Sara Inday Duterte, mga kababayan, hinggil po doon sa mga bias na senador na kakampi niya. Sa kanyang pagsasalita, tila hindi po niya nauunawaan ang kanyang sinasabi, mga kababayan, o talaga namang wala talagang jutak ang ating Vice Presidente sa kanyang mga pinagsasasabi. Pakinggan nyo. Maraming senator judge daw ang dapat mag-inhibit o hindi lumahok sa impeachment case dahil bias. Ayon yan kay Vice President Sara Duterte. May patutsada rin siya kay Palace Press Officer Claire Castro. Nasa frontline ng balitang yan ang aming Mindanao correspondent na si Bril Montalvo, exclusive. Pinangunahan ni Vice President Sara Duterte ang panunumpa ng ilang nanalong opisyal sa Mindanao nitong nakaraang eleksyon sa Davao City. Matapos niyan, eksklusibong nakapanayam ng News 5 ang bise. Sinagot niya ang mga isyu kabilang ang panawagan ng ilang kritiko na mag-inhibit o wag nang lumahok bilang senator judge sa impeachment case na Senator Robin Padilla at Senator Amy Marcos. Ayon kay VP Sara, hindi lang sila ang dapat ipa-inhibit. Kung disqualify natin, no? Ipapa-inhibit natin ang mga bias na senators, madami tayong ipapa-inhibit din. Okay, mga kababayan, doon muna tayo. Kung ipapa-inhibit natin yung mga bias na senators, so parang doon pa lang, mga kababayan, inamin niya na talaga na yung kanyang mga kaalyado ay talagang mga bias. Di ba? Sabi niya ganoon, kung ipapa-inhibit natin yung mga bias na senators, marami tayong ipapa-inhibit din. Nakita nyo na yon? Walang kabog-abog. Sinabi ni VP Sara Duterte, yung kanyang mga kakampi ay mga bias talaga. Ulitin ko. Na mag-inhibit o wag nang lumahok bilang senator judge sa impeachment case na Senator Robin Padilla at Senator Amy Marcos. Ayon kay VP Sara, hindi lang sila ang dapat ipa-inhibit. Kung disqualify natin, no? Ipapa-inhibit natin ang mga bias na senators, madami tayong ipapa-inhibit din. Tulad ni Senator Risa Ontiveros na sa isang public speech niya ay sinabi, kailangan sirain ang mga Duterte. Si Senator Chis Escudero, si Senator Pimentel na nagsabi, ano ba sinabi sa akin? Unhinged. Parang yun ba ang term na ginamit sa akin? Basta ang sinabi ay lukaret. Natanggap na raw ng mga kababayan. Wala talaga to si VP Inday Sara. Pag ito ang kakampi mo, ipapahamak ka na lang, mga kababayan, pag nagpa-interview. Sabi niya gano'n. Gusto nilang ipa-inhibit yung mga bias na senators. Kung gusto nilang ipa-inhibit yung mga bias na senators, marami din tayong ipapa-inhibit. Yun ay admittance po. Maliwanag na inaamin ni VP Sara Duterte ang kanyang mga kakampi sa Senado ay mga bias talaga. Tapos naghanap pa siya ngayon, parang style ni Bato din. Naghahanap ng mga idadamay. Kung papatanggal nyo yung mga bias na senators na kakampi ko, dapat magtanggal din kayo ng bias na senators na kalaban ko. Parang ganun yung gusto niyang sabihin. Kaya nga, ang pahayag ko kanina sa inyo, alam nyo guys, mas maganda ma-expose talaga yung mga senador na to. Hayaan nyo sila na ipakita po kung sino talaga sila. Diba? Kasi kapag pina-inhibit natin, diba? Ito ay pinayagan natin sila, or sabihin natin recuse natin sila. Siyempre, mga kababayan, mababawasan na yung content natin. Mababawasan na yung makikita natin highlight sa Senado. Ano ba yung highlight sa Senado, GP? Makikita natin yung kabubuhan nila. 'Di ba? Makikita natin, mababalansin natin at matitrace natin kung gaano ba katalino tong mga senador na to, o pangpalengke lang ang kakayahan ng mga to.
Sabi ni Dimoy, nya atoy. Balya at talaga na napikpiklan nga. Nya jay, apaw hanggo maawatan. Gerardo de Vera, Supreme Court na ang humahawak. Ang alin po? Ang humahawak. Parang para patas si isang bobo. Sabi ni Maria Teresa Rasa, totoong lukarit ka, Buday. Aliwanag na kanya sinabi, di ba? Ano kaya yun, mga kababayan? May nagsasabi kaya sa kanya, yung kanyang mga tawag dito, yung mga julalay, sinasabihan kaya, Ma'am Inday, alam mo po ba yung sinasabi kanina, parang nilaglag mo na po, na parang inamin mo na po na bias talaga yung mga kakampi mo. Correct. Gagawing comedy bar ang Senado. Aba mga kababayan, hayaan nyo yun kasi mapupunta yun sa history. Diba? Although katawa-tawa ang Senado natin, ayaw nyo nun, mga kababayan, kapag ang mga pangalan nila at yung event na ito ay pinakita nilang tunay nilang kulay, pagdating ng panahon, kahiya-hiya po sila sa mga susunod na henerasyon. Diba? May mukha pa kayang ipapakita itong mga to? Meron pa kaya? Babalik pa kaya sila sa Senado na marami na silang kabalbalan? Oh. Sabi ni Gloria Mayori, bobo din naman mga julalay niya. Lalo si Tio Moreno. Oh. Baliw talaga, super tanga, tatawaray min. Tonto. See from her mouth, ipa-inhibit niya si SP Escudero. That's a proof na alam niyang ipakukonvict siya ni SP Escudero. SP Escudero, haligi yan ni PBBM sa Senado. Sabi ni Jel. Guys, sometimes, ako I totally disagree na haligi ni PBBM sa Senado si Escudero. Mga kababayan, because of the position, diba? Kahit po kakampi mo yan, biglang-biglang magbabago yan. Ako, naniniwala ako na tinatanaw din ni Escudero ang utang na loob sa mga Duterte Black. Without the Duterte Black, hindi makukuha ni Escudero ang position niya sa pagiging Senate President. Remember, mga kababayan, dahil sa boto ng Duterte Black, 'di ba? Sabi pa nga ni sabi pa nga ni Subiri, believe ako sa magtotropa na 'to. Hindi nila ako iniwan, malaman-laman mo yung botohan, no? Lahat pala ng Duterte Black, Tolentino, Robin, Bongo, Bato, si Bato huli na yan eh. Hindi na nga dapat babanggitin yung pangalan niya eh. Sabi niya gano'n, si Senator Bato. Sabi niya gano'n, talagang hinahangaan ko yan. Pagdating ng kampanya, sasamahan ko yan. At iikot kami sa buong Mindanao. May payakap-yakap pa sa asawa. Nung malaman-laman niya, mga kababayan, si Senator Bato, isa rin palang traidor sa kanya. Diba? Huwag kayong magtiwala sa mga politiko. Oh, yung nakikita nyo dyan na haligi sa Senado ni PBBM, siya na nga yung pumapatay dyan sa hearing eh, sa trial eh. Nakikita nyo yon? Sa pagprolong niya, mga kababayan, na mag-start ang impeachment trial, kitang-kita na gusto na nilang patayin ang impeachment trial. Eh, sino ba yung nagkukuman dyan? Si Escudero. Kaya palagay ko, may kapalit yan eh. O sige, kakampi ako. Kaya, BP Inday Sara. Pero wag nyo akong pababayaan. Kailangan manatili akong Senate President. Huwag niyong ibigay kay Tito Soto ang pagiging Senate President. Ako lang ang iboto nyo. Oh. Maraming pera sa posisyon na yan. 'Di ba? At saka kapag ikaw ang may pinakamataas na posisyon diyan, mga kababayan, sa iyo lahat yan lalapit.
Okay? So ayan, kitang-kita po si Sara Duterte. Talagang nagwawala na naman. Parang itok. Sabi ni Tess Nasi, maliwanag ng usapin ng politika ay pagtanaw ng utang na loob. Sabi niya Jel, kaya nga si SP Escudero, binabalanse niya sarili niya para ma-maintain niya ang pagiging Senate President. Tama. Kung saan po siya makikinabang. And since ngayon, dahil gusto niyang manatili as the Senate President, mga kababayan, the only way that he can see is to seek the votes of the Duterte bloc. Diba? Para manatili siya doon. At para makuha mo yung boto ng Duterte bloc, kailangan mo na masira ang impeachment trial. Otherwise, lalabas ang kanilang mga pangalan. Okay? So, ayan, hanggang dito na lamang mga kababayan. Magandang hapon muli sa inyong lahat. At magkita-kita naman tayo mamayang gabi. Maraming salamat po. At mag-ingat kayo, mga kababayan. Isang maulan na hapon.